God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. And then one day I'll cross that river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he reigns. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ati pong i-recite ang sumasampalataya. Ngayon po ay nariyan na ay ating pong tunghayan ang pag-recite ng
sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. 10 utos ay ating pong recite. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pag-recite ng kanyang mga salita. So tayo po ay dumako sa ating paksa ngayong gabi. Dahil ngayon po ay linggo ng pagkabuhay at ito po ang sinaselebrate ng buong mundo patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Okay, kung kayo po ay may Biblia, ay maaari pong buklatin po niyo sa Mateo 28 at sa talatang 6 ang ating pong pinaka-key verse dito po sa ating paksa na tatalakayin. At ito pong chapter 28 is the last chapter ng Book of Matthew. At dito ay iniulat ni Mateo ang pagkabuhay ng ating Panginoon at yan din ang tinatawag nating the Great Commission sa verse 19 and 20. At nais ko po na basahin po natin ito. Kung kayo po ay may mga Biblia, maaari po niyong buklatin sa ika-28 kabanata ng Mateo. At akin pong babasahin at sa gayon ay titingnan lang po natin ang isang pinaka-key verse sa talatang ito. Alright? At ito po ang sinasabi. Makaraan ang pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Verse 5. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, halikayo't tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hadid ko sa inyo. Verse 8. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya.
hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayo kayo. Sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ko roon." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, ang tinuran ni Mateo patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po'y dumulog sa panalangin at tilingin natin sa Diyos na tayo ay samahan sa gabing ito ng pagbubulay-bulay, pakikinig ng kanyang mga salita. At ngayon po ay araw ng linggo at ito po ay ating pagdiriwang ng kanyang pagkabuhay na maguli. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ng lubos, sapagkat ang aming pinaniniwalaan ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya ang aming pag-asa na kami ay muling bubuhayin ay na kay Kristo. Aming dalangin, Panginoon, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong pagkabuhay, naway mabuhay din ang aming mga espiritu na nananamlay, nangihina, nababagabag sa mga suliraning dala ng mundo sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa gabing ito na kami po ay dumudulog sa iyo, hayaan mong ang banal na espiritu ang mangusap sa amin sa sandaling ito. Naway bigyan mo kami ng kaaliwan mula sa iyong mga salita at nawa sa aming pakikinig ay mangusap ka po ng lubusan. Sa gayon, ang aming pag-ibig, ang aming paglilingkod ay magpatuloy na sumisigla. Idinadalangin po namin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon na nawa ang mensaheng ito ay naghatid ng mabuting balita patungkol kay Kristo Jesus. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Mga kapatid, ang ating pong paksa ngayon ay ang the transformative power of Jesus' resurrection. At makikita po natin sa mensahe natin ngayong gabi na ano ba ang nagagawa ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. At dito ay makikita natin na kung ano ang epekto sa mga sumasampalataya kay Kristo ang pagkabuhay na maguli. Ito ay lalapatan po natin ng mga praktikal na aplikasyon upang mas lumapat ito sa ating pamumuhay. Sapagkat ang pagkabuhay na maguli ay isa ng natalang kasaysayan at taon-taon ito ay ating ipinagdiriwang. Kung kaya nga ngayong gabi ng ating pagbubulay-bulay, ano ba ang epekto ng pagkabuhay na maguli ni Kristo sa iyong buhay? Ano ba ang nangyayari sa buhay mo ngayon? Kaya ito pong katanungan na to ay lalagyan po natin ng mga practical application upang sa gayon, hindi lamang po siya isang tradisyon, isang kasaysayan na ating ipinagdiriwang. Kung tayo naniniwala, totoo na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, ay merong kapangyarihan ang kanyang pagkabuhay na maguli. At dito lumalarawan ang ating buhay ay maaaring mabuhay muli. Ang ating patay na espiritu ay maaaring mabuhay at magbagong buhay. Kung kaya nga ang paksa natin ngayon ay napakahalaga na ating maunawaan. Kung kayo po ay nakikinig ngayon, ay ating tutukan ang talatang 28, talatang 6 ng 28 ng Mateo. Sapagkat dito po ang ating pinaka-key verse ng talatang ito. Tungayan natin
ang sinasaad ng talata. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanya sinabi. Sino po ang nagsasalita sa talatang ito? Kung napuna po natin ang kwento, ay dumating ang anghel at iginulong yung bato at yung mga nagbabantay ay nagsipagtakbuhan. At doon sa kwento, makikita natin na binago ng mga Pariseo ang kwento patungkol sa pagkabuhay na maguli. Ang pinalabas nilang kwento, si Jesus ay ninakaw ang bangkay. Kaya hindi nila natagpuan sa loob ng libingan. At dahil binayaran nila yung mga Roman soldier, so yun ang ipinamalita sa buong Jerusalem na ang bangkay ni Jesus ay ninakaw upang palabasin na siya ay nabuhay. So dito ay mapupunan natin na ang anghel ang anghel na isinugo ng Diyos ang siyang nagpapatunay na si Jesus ay buhay. At yan ay hindi may tatatwa. At siya nagsabi mismo kina Maria Magdalena at isa pang Maria na nabanggit. So ito pong dalawang babaeng ito na mga alagad ng ating Panginoon ang pinagsabihan ng anghel na ibalita na si Jesus ay buhay na at sila'y pinapupunta doon sa Galilea. At binilingan din yung mga kapatid magsipunta sila doon. Kaya dito ay titingnan natin, ano po, katulad ng kanyang sinabi, na sinabi niya na after 3 days and 3 nights, siya ay mabubuhay muli. Kung paanong si Jonah ay sa loob ng tiyan ng balyena na 3 araw, 3 gabi ay niluwal, so ganun din ang anak ng tao. Si Jesus ay mabubuhay muli. At makikita natin ang tinatawag na theological reflection sa talatang ito, na ito ay katuparan ng nakasaad sa hula patungkol sa ating Panginoon na siya ay talagang mabubuhay muli. At ito ay nagkatotoo. Kaya kung titingnan natin, mula doon sa lumang tipan, yung tinatawag nating first fruit of resurrection sa Old Testament, ay may mga shadows na. Ibig sabihin, nahulaan na yan na talagang si Jesus ay mabubuhay muli. At hanggang siya dumating, pagdating ng bagong tipan, siya pinanganak, and then pagdating ng age 30, nagsimula siyang magministeryo at tatlong taon ng kanyang paglilingkod. Sabi ni Juan, kung isusulat ang lahat ng ginawa ni Jesus, ay hindi ito magkakasya sa buong sanlibutan, sa dami. Kung kaya nga't sapat na ang kwentong ito na matunghayan natin na si Jesus ay muling nabuhay. Ang sabi pa niya ng anghel, halikayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Mapupunan natin na yung mga eyewitnesses na talagang pinuntahan nila yung loob ng libingan at hindi nila natagpuan doon ang katawan ng ating Panginoon. At yan ay nangangalugan na talagang siya ay buhay. Hindi siya nanatiling patay. Ito po ay may mga tinatawag na mga reflection, sa historical perspective. At yan ay may mga proof and evidence. Sapagkat 500 witnesses ang nakakita kay Jesus na siya ay talagang nabuhay. At sa huli, nang siya ay magpakitang buhay, ay kay Apostol Pablo dun sa Road of Damascus. So kung kaya nga't hindi mapapasubalian, hindi mapapasinungalingan, sa kasaysayan pa lamang ay isa ng katibayan na si Jesus ay nabuhay. At titingnan natin sa theological perspective na sa lumang tipan na itinuturo ang mga shadows patungkol sa pagkabuhay na maguli, ang first fruit of resurrection, ayan ay tumutukoy sa pagkabuhay ni Kristo. Kaya tayo, na nga sumasampalataya sa Kanya,
ay gayon din mabubuhay gaya ng kanyang pagkabuhay na maguli. At kailan mangyayari yon, Pastor? Mangyayari lamang yan kapag si Kristo ay dumating na sa ikalawang pagkakataon. Ang tanong, kailan darating si Kristo? Walang nakakaalam. Kung sino ang nakakaalam niyan, walang iba kundi ang Ama. Ngayon, mapupunan natin dito sa ginawa ng ating Panginoon, ano? Yung kanyang pagkabuhay na maguli. So, sa ating pong pagsisiyasat ng talatang ito, maraming lenses na pwede nating tingnan. Meron tayong historical, meron tayong exegetical, yung sinusuri natin ang ang background, ang senaryo ng pagkabuhay na maguli. May mga tauhan dito na makikita natin na talagang sila'y bahagi, mga eyewitness ng pagkabuhay ng ating Panginoon. At kung sa theological perspective, sa paningin, sa pananaw ng Diyos, ito'y katuparan ng hula patungkol kay Kristo. Kung titingnan naman natin ito sa philosophical perspective, napaka-imposible na ang isang taong pinatay, ay mabuhay muli. Pero tandaan natin, ang paniniwala sa Diyos, walang imposible. Kaya ito po ay isang pinaka-grandioso na nangyari sa kasaysayan ng mundo at hindi na mauulit muli. Kahit nagayahin pa ito ng tao diyan sa mga nasa Pampanga, mga nagsisinakulo, ay it's okay na makita natin na to reenact, pero walang makakatulad dito eh. Pwede mong gawing theatrical. Pero kung hindi mo namang naintindihan ang theological perspective kung bakit siya ay nabuhay na maguli, ay blanco pa rin. Kumbaga, bobo pa rin ang tao. Sapagkat ang pagkabuhay na maguli ay nagpapakita ng isang pagbabago. Pagbabago ng buhay. Sapagkat nagapi ni Kristo ang kasalanan at nagapi niya ang kamatayan. Nung siya'y namatay, ay pumunta siya sa Hades. At doon, ipinroklama niya ang kanyang tagumpay that he became victorious over sin and death. At yan ang kanyang tinalo. At dito, sa kanyang pagtatagumpay na to, tinalo niya ang kasalanan. Kaya tayo, na mga sumasampalataya kay Kristo, ay magtatagumpay din sa kasalanan. Sa tuwing maririnig ng dyablo ang dugo ni Kristo, nanginginig po yan. Sapagkat yan siya tinalo. Akala niya katapusan ni Kristo. Hindi niya alam na yan ang katubusan para sa ating mga kasalanan. Kaya itong isang linggo ng Semana Santa, mula nung Sunday, Palm Sunday, and then Resurrection, ano ba yung naging epekto sa pag-aalala natin ng pagkabuhay na maguli ng Semana Santa, ng kanyang pagdurusa, paghihirap, sakripisyo para sa ating kasalanan? Ano ba ang inyong napagbulay-bulayan? Ngayong buhay na siya. At inaaral po natin ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ano ba ang naging epekto nito sa atin? At ano ang ating magiging response? So makikita natin dito ngayon, sa pamagat po ng ating mensahe, ano po? Yung transformative power of Jesus' resurrection. Okay? Now, ito po. Sa theological perspective po for mission. Kung titingnan po natin ang transformative power of Jesus' resurrection, okay, a theological perspective for mission. Ibig sabihin, nang sabihin ni Kristo doon sa Matthew 28:19 and 20, humayo kayo. Okay? Ibahagi ninyo ang mabuting balita. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng aking inuutos.
at ako'y kasama nyo hanggang sa huling panahon. So, ibig sabihin, tayo po ay nananatili pa rin sa tinatawag nating church age. Mula nung 1st century hanggang 21st century, tayo po ay nasa panahon ng simbahan. This is time. Panahon po ito. At ibig lamang sabihin niya, nung 1st century, nung mag-utos siya sa kanyang mga alagad na mangaral, ipangaral ang mabuting balita na si Kristo ay nagliligtas. Bakit kailangan nating ipangaral? Bakit kinakailangan nating magmisyon? Sapagkat ang tao na hindi nakakakilala kay Kristo, dadiretsuhin ko na, sa impyerno pupunta. Hindi po ang pagiging reliyoso, kundi ang pananampalataya kay Kristo. Yan po ang nire-require sa atin ng Diyos, na sampalatayanan natin ang anak ng Diyos. Tanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas. So ito po ay gawain ng Diyos sa atin, kung kaya tayo ay naligtas. Ngayon, sa perspektibo po ng misyon, makikita po natin, mula 1st century and 21st century, the fastest growing religion according sa mga scholar, Christianity is called religion. The fast growing religion in the world is Christianity, hindi po Islam. Amen po, mga kapatid. Why? Because there are a lot of missionaries. Ang dami pong mga mission ngayon. Lahat ng language, dialect, may translation ng Bible. Lahat ng sulok sa kapuluan ng mundo, ginagalugad po ng mga missionary. Pero litan muna natin sa perspektibo ng ating pagmimisyon sa mundo. Sa Pilipinas, sang-ayon po sa Philippine Challenge, tayo po ay merong 7,104 o 1 yata yan na islands. Ano po? And then, kung hindi ako nagkakamali, there were around mga 7,000 more than, ano po, higit pa. I forgot the figure ng mga barangays. Pero according sa Philippine Challenge, there were 30,000 barangays unreached, walang simbahan. Kaya ito po yung challenge sa atin ngayon, na merong mga barangay na walang simbahan. At meron kang makikita mga barangay halos nagsisiksikan ng mga simbahan. Pero may mga barangay ang kailangan na doon ay mamisyonan. So, yan po yung yung ginawang survey ng Philippine Challenge. At kung sa kabuuan po ng pagmimisyon, ang Pilipinas, kumbaga, at saka South Korea, yan po ay makikita natin na talagang napakaraming Christian. At dito sa atin, almost meron tayong Catholic Christian, meron tayong Protestant Christian. So we believe in Jesus Christ. Kaya lang may mga distinctive na pagkakaiba. Pero ang mahalaga ay naipapangaral ang pagliligtas ni Kristo. Na si Kristo ay ipinanganak at nagdusa para sa ating kasalanan, tubusin ito, at siya ay nabuhay na maguli. So kaya, sa ating pagmimisyon, kailangan ng tao na makilala nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung hindi nila makikilala si Kristo, sa impyerno sila pupunta. At marami pa po sa mundo, lalo na yung mga close border na ayaw papasukin ng mga missionaries, kaya po sila yung mga nag-undercover. Nagmi-meeting sila ng palihim. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po talaga pwedeng pigilin eh. At merong mga lugar sa mundo na talagang sarado at walang ka-idea patungkol sa pagliligtas. May mga patotoo, mga misyonary natin mga Pinoy na pumunta ng Cambodia, ng Vietnam, ng Thailand, ng Laos, and any part in Asia na mga Buddhist country, walang ideya patungkol sa creation. Kung kaya nga sa
pagmimisyon ay marami po tayong paraan upang abutin sila. At ang Pilipinas at palagay po ng maraming mga dalubhasa sa pagmimisyon na tayo po sa Pilipinas ay hinog na maaari nang magpadala ng mga misyonary sa iba't ibang panig ng mundo. Kalimitan, pag nagmimisyon, iniisip natin ay ang pera. Pero gawain ito ng Diyos, ang kailangan lang natin ay tumugon sa panawagan ng pagmimisyon. Kung ang puso mo ay handa magmisyon, doon sa decision mo, doon gumagawa ang Diyos ng himala. At maraming patutuo ng mga nagpunta sa misyon na wala silang kapera-pera nang sila'y umalis. Pero pagdating nila doon sa mission field, may pera na sila. Sinuplayan sila ng Diyos. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa pagmimisyon, sa pagbabahagi ng mabuting balita, sapagkat ang pangako ng Panginoon ay totoo. Ang sabi nga ay kung kayo ay hahayo, huwag kayong magdadala ng anuman lukputan. Dali lang nyo yung inyong basto. So yan po ay may mga tinatawag nating ah, ah, mga patalinghagang pangungusap ng ating Panginoon. Dahil po sa 21st century, ang perspective ng pagmimisyon ay talagang inihahanda mo ang sarili mo. Sapagkat sa ngayon, makikita natin kultura ang ating kalaban. Siguro kung babalik tayo ng first century, ganun din sila. Pero ang mabuting balita ay hindi nagbabago ang kapangyarihan na magligtas ng mga tao. Ngayon, gusto nating magmisyon. Magsimula tayo dun sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, sa ating komunidad. Sabi nga, sa Jerusalem muna kayo. Hintayin niyo doon ang kapangyarihan. Bago kayo lumabas ng Samaria, and then Galilea, and then the uttermost part of the world. So kaya tayo, mga missionary din tayo, nagsimula tayo sa ating pamilya na ibahagi ang mabuting balita sa kanila. So narito yung mga principle. Ano po? Dahil nga po si Jesus ay nabuhay na maguli, tayo ngayon ay inaaya na magmisyon. Ibig sabihin, humayo at ibahagi ang pagliligtas ng ating Panginoon. Alright? So, ang transformatibong kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus, isang theological na pananaw para sa misyon. Okay, ito po yung highlight natin. So, I have two versions here, English and Filipino. Ito po yung highlight sa English. The resurrection of Jesus inaugurates a new era of reconciliation and transformation through his death and resurrection. Jesus reconciled humanity to God, breaking down the barriers of sin and restoring our relationship with the Father. As ambassadors of Christ, we are called to participate in this ministry of reconciliation, inviting others to experience the transformative power of God's love and grace. And we have here Filipino version. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapasinaya ng isang bagong panahon ng pagkakaisa at pagbabago. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinag-isa ni Jesus ang sangkatauhan sa Diyos. Binabagsak ang mga hadlang ng kasalanan at binabalik ang ating ugnayan sa Ama. Bilang mga sugo ni Kristo, tinatawag tayong makibahagi sa ministeryo ng pagkakaisa o reconciliation o pagkakasundo. Imbitahan ng iba na maranasan ang kapangyarihan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos na nagpapabago ng buhay. Marami tayong tanong sa buhay ng mga tao dahil sa dami ng kasalanan na ating nakikita at kasamaan sa mundo, ay paano kaya magbabago ang mga taong ito? Ang mga lunas po ng mga educator, uh, psychologists, scientists, ay talagang aralin. At
ah, kumbaga nga po ay ano, magkaroon ng tamang pananaw patungkol sa pagkatao. Pero hindi po ito kayang gawin ng sinumang educator. Dahil yung pagkabuhay ni Kristo, ito po ang pinakamisyon na pwede natin dalhin sa tao. Na kung siya'y nabuhay muli, tayo'y bubuhayin din ng Diyos. At kung tayo binuhay ng Diyos, pwedeng baguhin ng Diyos ang ating pagkatao. Maaari pong magbago ang ating pagkatao, ang ating mga masasamang ugali, ang ating matitigas na ulo, ang ating mga baluktot na katwiran. Kapag tayo ay na-born again, nakilala si Kristo, magsisimulang magbago ang ating buhay. Kaya sa pagmimisyon ay nangangailangan po ng discipleship. Ano po, yung tuturuan ka talaga. Kaya napakahalaga na tayo po ay nag-aaral ng banal na kasulatan upang mas lalo pa nating maunawaan ang lalim nito ng pakikipag-ugnayan kay Kristo. Hindi ka maglilingkod sa Kanya kung hindi mo siya kilala. Pero kung nakikilala mo siya, kung sino siya, doon ay magkakaroon ka ng pag-ibig na maglingkod sa Kanya at abutin ng mga tao na sila ay mabahaginan, maturuan ng banal na kasulatan. Kaya dito po sa ating highlight na ito yung pinakatinatawag nating buod ng mensahe natin sa gabing ito. Kung kayo po ay nakikinig, mapupuna po ninyo yung tinatawag na inauguration o pagpapasinaya ng bagong panahon ng ah, reconciliation at pagbabago. Ibig sabihin, hindi na po yung pamamaraan ng mga tao nung una. Si Kristo ang naghatid sa atin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Kaya ang mga tao ay maaari nang makalapit muli sa Diyos kapag inintroduce mo ang ginawa ni Kristo. Pero ang magandang balita dito na makikita natin, ang kalungkutan naman dito, ay marami sa atin ang nagdiriwang ng Pasko, tama? At Holy Week, lalo ngayon. Ipinagdiwang po natin ang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos ng pagdiriwang na to, balik uli sila doon sa kanilang buhay. Nagsusugal, nagiinom ng pababae, nagnanakaw, nagsisinungaling. Ngayon ang tanong, nagbago ba ang buhay? So ibig sabihin, kung hindi nagbabago ang buhay, malamang ito ay isa lamang tradisyon at kasaysayan sa kanila. Dahil merong transformative power ang resurrection. Dahil kung tunay mo talagang tinanggap si Kristo sa buhay mo, siya ang nagmamaniobra ng buhay mo. Amen po. Kung hanggang ngayon, tagapakinig ka lang, at hindi ka nagbabahagi ng mabuting balita, may problema ka. Baka hindi mo talaga tinanggap si Kristo. Kasi, tinalang na lang po natin, ano po. Kung ikaw ay ririgaluhan, tatanggapin mo ba o hindi? Regalo yan eh. Of course, tatanggapin mo. Pero, kung niregaluhan ka at hindi mo binuksan yung regalong yan, maunawaan mo ba, magiging masaya ka ba? Hindi ka magiging masaya kapag hindi mo binuksan yung regalo. May mga bata po tayong nabigyan ng mga regalo sa OCC, ano, yung Operation Christmas Child. Yung mga bata na nagbukas ng regalo nila, talagang hindi ma-describe ang kagalakan nang bigyan sila ng regalo at kanilang itong buksan. Ganoon din po, ang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos nang si Kristo ay mamatay para sa ating kasalanan. Nang tanggapin natin ito, binigyan tayo ng buhay na wala hanggan. Pero, hindi nating mararanasan ang kapangyarihan nito kung hindi natin makikilala si Kristo sa buhay natin. Amen po. Kaya, isa lamang tong tradisyon sa iba dahil hindi nagbago ang kanilang buhay pati na ang kanilang pamumuhay. Dahil may power
ang pagkabuhay na maguli ni Kristo. Kung kaya nga napakainam na itong pagdiriwang ng Holy Week na to ay tunay natin mapagbulay-bulayan yung value ng kanyang pagkabuhay. Dahil nga po ito isang kasaysayan, nagiging tradisyon, kaya ang nangyayari pagkatapos ng Holy Week, parang bakasyon lang, balik ka uli dun sa dati mong buhay. Hindi ka pa rin nagbago. Ginagawa mo pa rin yung kasalanan. Ginagawa mo pa rin yung panglalamang sa iyong kapwa. So hindi ito nagiging totoo. Isa lamang itong kasaysayan at isa lamang tradisyon na pinagdiriwang ng mga tao. Tingnan mo ngayon kung nasaan sila. Naroon sa mga outing, naroon sa pamamasyal. Wala namang masama dyan. Kaya lang yung value ng resurrection. Dahil kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, may tunay na pagbabago sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi mo lamang sinasarili yung tinanggap mong regalo. Ibinabahagi mo rin ito sa iba. Amen po. Alright? Yan po yung ating highlight ng ating mensahe ngayon. Okay, i-analyze po natin yung talata. Meron 3 tanong lang dito, no? Ang una, paano hinuhulma ng theological na pag-unawa sa muling pagkabuhay ni Jesus bilang batong panulukan ng pananampalatayang Kristiyano ang ating pangunawa sa planong pangkaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Pag sinabi nating hinuhulma, yung nasi-shape o inaanyuan. Okay, ang ating pangunawa, yung planong pangkaligtasan. Alright? Ito po yung nagpapakita ng yung pag-ibig at kapangyarihan. Dahil wala tayong pag-ibig eh. Dahil yung pag-ibig ng Diyos, ipinadama na niya, namatay si Kristo, iniligtas ka. Ngayon, kung wala kang pag-ibig sa kapwa mo, na ibahagi ang mabuting balita, ay baka hindi tama yung pagkakahulma sa ating pangunawa. Naintindihan po mga kapatid. Kasi kung naunawaan mo talaga yung plano ng Diyos na pangkaligtasan, yung John 3:16, alam na alam niyo na yan eh. Gayon na lamang ang pag-ibig. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, ibig sabihin, ang purpose niyan ay iligtas tayo at magkaroon ng buhay na wala hanggan. May kapangyarihan po itong magbago. Kapangyarihan ng Diyos na magpahayag ng pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Wala naman tayong pwedeng gawin eh. Hindi natin pwedeng bilhin ang kaligtasan, kundi pagtanggap lang. Kumbaga yung regalo nga, no? Yung bang regalo, pagka binayaran mo, regalo pa ba yan? Hindi na regalo yan, binayaran mo eh. Ganon din ang kaligtasan na tinanggap natin. Hindi po tayo nagbayad yan, tinanggap lang natin ang buong puso. Ibig sabihin na nampalataya tayo na si Kristo ay tagapagligtas. So, kung ang shape ng ating pangunawa na kinakailangan kong trabahuin ang aking kaligtasan, ay nagkakamali po tayo. Sa biyaya kayong mga naligtas, wala kayong pagmamalaki sa inyong mga sarili. Kaya tinanggap natin to ng buo, ng may pananampalataya. At ganoon din ang pagbabahagi natin sa iba. Na kaya inaaya po natin sila na tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. Dahil yun lang ang paraan. Pero maliban na kanilang maunawaan, madinig na si Kristo ang tagapagligtas, hindi sila maliligtas. Kaya ang bahagi natin sa ginagawa ng Diyos na pagliligtas ay tayo ang mga instrumento ng pagsishare ng mabuting balita. Amen po. Okay? Ikalawa, paano tayo pinapangunahan ng konsepto ng muling pagkabuhay ni Jesus bilang pundasyon ng ating misyon bilang mga Kristiyano upang suriin ang layunin at kahulugan ng ating mga pagsisikap sa pangangaral ng Ebanghelyo. So nagtatanong po tayo ng paraan. Ano po? Ito po ay nagpapakita na ang sentro ng ating misyon ay ang pagpapahayag ng kapangyarihan at kabutihan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, sabi nga ni Pablo, sa Roma chapter 1 verse 16,
This is the power of God. The gospel is the power of God for the salvation of man. Maliligtas ka sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ka. Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo, makapangyarihan yan. Yung kanyang sakripisyo, yung kanyang kamatayan, at ngayon yung kanyang pagkabuhay. May kapangyarihan yan na magligtas at magbago ng buhay. Kaya yung mga tumanggap nito at nagbabahagi sa iba, nagmi-mission sa iba, meron silang kagalakan. Ibig sabihin, napabuti yung buhay nila. Kaya hindi po pagiging religyoso kahit na linggo-linggo kang nagsisimba. Pero hanggang simba ka na lang. Hindi mo binabahagi ang pananampalataya mo. Gustong-gusto ng diablo yan eh. Yung tahimik ka lang. Pero mag-share ka ng gospel. Magbahagi ka nito. Matutuwa ang Diyos sa iyo. Kasi yan ang gusto ng Diyos na gawin. At ngayon, dahil nakatin ako ng mission conference na isa kong nakita rin dito, talagang ang Pilipinas ay handa na sa pagpapadala ng mga misyon. Kasi ino-open na ng Diyos ang mga conferences, mga seminars. Hindi po hadlang ang pera eh. Ang kailangan puso para makapag-misyon. Dahil kung may pag-ibig kayo sa Diyos, siyempre, may pag-ibig kayo sa tao. Gusto niyo silang maligtas. Paano sila maliligtas kung hindi natin ibabahagi ang ginawa ni Kristo? Alam niyo po ba, sa Cambodia, Vietnam, and Thailand, yan po yung mga Buddhist country, communist country. Ang percentage po ng mga Christian na narin ay napaka-minor. Mga 0.3%. Yun ang number ng Christianity. Pero dito sa Pilipinas, napakalaas ng taas ang percentage ng Christianity. This is a dominant country, Nasang-ayon sa statistic, ay Christianity is the fastest growing religion in the world according sa mga dalubhasa. Alright? Sa Korea, dahil sila pareho din ng ating pananampalataya, ano rin sa kanila, grabe din yung growth nila. Kaya grabe yung pagpapadala nila ng mga missionary sa iba-ibang bansa. At tayo mga Pilipino, pili na, pino pa. Talagang pinili tayo ng Diyos para maglingkod, para magdala ng mabuting balita. Ano pong kakayahan natin? Na matutuwa ka sa mga Pinoy, Ilagay mo yan sa Korea, magsasalita ng Korean yan. Ilagay mo sa Russia, magsasalita ng Russian yan. Kaisa mo ilagay na bansa at dialect yan. Obserba mo lang within 1 month to 3 months, magsasalita ng wika nila yan. Ibig sabihin, yung dila natin napaka-flexible. Kumbaga, sabi nga ng ibang ah, mga missiologists na nag-a-analyze sa mga Pilipino, Filipinos are talented. They can sing. They can speak. Okay? Sing, speak, ano pa? Tsaka sila ah, flexible. Kumbaga, madali silang makapag-adjust. Kaya, kumbaga, makikita natin yung kakayahan na binigay ng Diyos sa Pilipinas na kaya tayo, makita nyo yung mga OFW, tinan nyo po, ay napakaraming OFW around the globe. Kung saan-saang sulok na may mga Pinoy. So ito po yung mga gusto natin na mga abutin na yung mga Pilipino OFW ay maging ma-convert na maging missionary. Hindi lang po maghanap buhay, kundi gamitin sila ng Diyos na magbahagi ng mabuting balita. Kaya kung kayo po ay kabilang sa isang simbahan at aalis kayo ng bansa, ay magiging dual yung inyong magiging trabaho. Nagtatrabaho kayo para sa inyong pamilya, sa inyong sarili, at the same time, nagbabahagi ka ng mga buting balita. At yan po ay nangyayari na. Pupunta ka ng Saudi, ng Middle East, meron po mga Kristiyano dyan na mga Pilipino, talaga nagmi-mission. Kaya kung loobin ng Diyos na tayo tawagin, na tayo mag-mission sa ibang bansa, ay the heart is prepared by God. Pinirepare na ng Diyos yan.
Yung talent, yung skill, yung ability natin, may mga talent tayo na binigay ng Diyos. Kaya tayo magsasurvive. Yung isang Pilipino nga po na kababayan natin, ano po, si Ronald Contante, isa pong missionary sa Cambodia, ano po. Siya po ay pinadala doon ng Center for Asian Outreach, yung CAR. And then, yung una, sinusuportahan siya 4 years. Eh, medyo naputol ng support. So, anong ginawa ngayon ni Ronald? So, siya po, dahil mayroon kakayahan siya magturo ng English, nag-tutor siya doon sa mga bata. At yun, nagbabayad yung mga magulang para mag-tutor ng English for 8 years. At 6 ang anak niya. Ay nakala niya, pinabayaan siya ng denominasyon na hindi siya sinuportahan. Kaya medyo nagtatampo siya. Pero na ma-realize niya, nagbigay pala ang denomination ng mga tulong din sa kanya. Hindi siya kinalimutan. Kaya lang, yun nga, for 12 years, walang pumunta sa kanya doon. Etong huli nga, nang siya umuwi dito sa Pilipinas at nagkaroon siya ng pagkakataon para magpatotoo, na ang kwento niya, na ito pong mga Cambodian ay walang idea patungkol sa creation. Dahil mga Buddhist yan eh. Iba yung kanilang paniniwala patungkol sa God, sa environment. Ay, sa kanila, yung tinatawag nating mga meditation, yung reaching the nirvana of enlightenment, para, kumbaga, you become one in the universe. So, hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Ang kailangan mo si Kristo. Kaya, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita, may pag-asa ang tao na magkaroon mabuhay muli. Kaya ito po ngayon yung mandato sa atin na ibahagi ang mabuting balita ng pagliligtas ni Kristo. Amen po. Yung ibang mga nakikita ko, mga age 60, 70, talagang nagpupunta pa sa mission na exposure to see. And then doon nare-revive ang kanilang mga puso't isipan na talagang maraming tao pa pala ang kailangan maligtas. At sino magdadala sa kanila ng mabuting balita? Ay tayo pong nakakakilala sa ating Panginoon. Pero magsimula muna tayo doon sa ating Jerusalem. Doon tayo mag-share. Kaya pwede tayong magkakapag-mission sa tulong ng Diyos. Okay? So ito pong tanong natin yung paano, no? Dito yung konsepto ng muling pagkabuhay. Pinapahayag sa atin yung kapangyarihan at kabutihan ng Ebanghelyo. Kaya pag nag-share tayo ng gospel, yung tao, nagbabago ang buhay. Naboborn again. And then nagbabago ang pananaw. Merong tinatawag na transformative power ang resurrection ni Kristo. Kaya meron tayong kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita dahil kasama natin ang Panginoon. Okay? So ito po yung humahantong sa pagbabago at pagpapakabanal ng mga tao sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Kaya kung makikita mo sa iyong kapaligiran ay puro mga kasamaan, puro patayan, puro panglalamang, ay yung presensya ng Diablo nariyan. Pero kung makikita natin ang pag-ibig, kapayapaan, pagkakasundo, progreso, nariyan ang presensya ng Panginoon dahil sa Ebanghelyo, sa mabuting balita. Obserbahan po ninyo sa inyong pamilya. Nang dumating ang Ebanghelyo sa tahanan nyo, kayo po ba'y napayapa? Kayo po ba'y nagkaroon ng kagalakan? Kayo ba'y pinabayaan ng Diyos? Mga kapatid, dahil kung kayo ay napabuti ang buhay dahil sa Ebanghelyo, anong gagawin mo sa Ebanghelyo? Itatago mo ba ito? Ayan. Right? Katlo, ano po ang mga implikasyon ng ideya ng muling pagkabuhay ni Jesus na nagpapasinaya ng isang bagong panahon ng pagkakaisa o yung reconciliation at pagbabago sa ating pangunawa, sa ating papel bilang mga sugo ni Kristo sa isang mundo na nagturusa. The world is suffering. Huwag na nating lakihan, world, ano?
Liitan na lang natin sa ating pamilya, sa ating community. The community, the family is suffering. Okay? So ang implikasyon nito, ito po ay nagbibigay sa atin ng hamon na maging mga instrumento ng reconciliation. Tayo po'y gamitin ng Diyos na dalhin sila sa Panginoon ang pagkakasundo at instrumento ng pagpapatawad at pag-asa. Kasi marami pong tao ang nawawalan ng kumbaga galit ang nasa puso. Pero pag napaliwanag mo sa kanila ang patungkol sa forgiveness, so natututo silang magpatawad. At ganoon din yung pag-asa. Nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay dahil nga sa mabuting balita. Ito po yung susi. Hindi po yung tinuturo ng mundo. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapayapaan, kagalakan, kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? At sa pamamagitan ng papapakita ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa ating kapwa-tao. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging mga tagapagdala ng pagbabago at pag-asa sa isang mundo na nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Because the world is suffering and the only way, means na ma-alleviate ang kanilang suffering is Jesus Christ, the resurrected Lord na maipangaral sa kanila. Amen po. Unless madinig nilang mabuting balita kay Kristo, hindi sila maliligtas. Kaya doon, papasok na po yung ating pagtuturo na tinuturuan natin sila na makinig ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos. Alright? So, ano po yung aral natin dito sa talatang ito? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Nag-aalok ng pag-asa at kaligtasan sa lahat ng naniniwala. Ang prinsipyong ito ay nag-aanyaya sa atin na magpasya sa malalim na implikasyon ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at suriin kung paano ito nakapagbubuo sa ating pag-unawa sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Amen. Okay? Ano po ba yung transformatibong kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus? At ito po ay tinignan natin sa theological perspective, pananaw ng theology. Ibig sabihin, sa interpretation ng Diyos patungkol sa pagkabuhay ni Kristo. Hindi po aksidente yan. Wala pang sino mang tao ang nabuhay kaya ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Kaya po siya tinawag na the first fruit of resurrection. Ibig sabihin, kung may naunang nabuhay, merong susunod. At mangyayari yan kapag si Kristo'y dumating. Pastor, paano kung hindi pa dumadating si Kristo at namatay na kami? O tayo? Ano ba mangyayari sa atin? Pag namatay ka, hindi ka pupunta ng purgatorio. Pag namatay ka, dadaling ka ng anghel sa langit at bibigyan ka ng Diyos ng tinatawag na interim body o yung katawan pang langit habang hinihintay mo ang resurrection body. So yun lamang po yun. Kung kaya, yun po yung ating assurance na kung tayo mamamatay at hindi pa nadating si Kristo, abay, mag-i-enjoy po lamang tayo dun sa langit na tayo ay may katawan pang langit. Iba po ang mga katawan ng panglupa, iba yung katawan ng pangdagat. Nagigets niyo po? At iba rin yung katawan ng panlangit. Alright? Now, ano po ba yon? Number one, ang pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan. Tingnan niyo po ito. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapalakas sa atin upang ipahayag ng may kagalakan ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na may tapang na ipahayag ang tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Ikalawa na practical na application, ating pong hanapin at gamitin ng mga pagkakataon upang ibahagi ang ating pananampalataya sa iba.
maging sa pamamagitan ng personal na pakikipag-usap. Sa araw-araw, meron tayong mga taong nakakausap. Meron bang pagkakataon na tayo makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan? Mga programa ng pagtulong sa komunidad o sa mga digital na platform. Tuwing umaga po ng araw-araw, nagbibigay po tayo ng mga messages, pag-asa sa mga tao. So yan po ang ating ginagawang platform ng pag-share ng mensahe ng Diyos. Amen po. Ngayon, kung kayo may kakayahan na gumawa ng mabubuting bagay sa ating community, nagpapakain, tumutulong, gumagawa ng mga pilantropikong mga gawain, ay kayo pinayaman ng Diyos. At yan ang pwede niyong gamitin. Amen po. O kaya naman, yung malakas ang loob mo na mag-share ng gospel. Yung iba nga sa karsada pa eh. Iba sa bus, iba sa jeep. At doon pinapasok nila yan para ibalita ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya yung pagpapahayag ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoon, yan po'y epekto ng transformatibong kapangyarihan. Amen. Right? Dalawa, pagpapakita ng pag-ibig at biyaya ni Kristo. So, nakakapagpakita tayo ng pag-ibig at biyaya mula sa ating Panginoon dahil nga tayo ay naligtas sa ginawa ni Kristo. Number one, katulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay tinatawag na ipakita ang kanyang kapangyarihang bumabago sa ating mga salita at gawa. Pwedeng baguhin ito ang ating mga pananalita at ang ating mga ginagawa. Ang ating misyon bilang mga tagasunod ni Kristo ay hindi lamang upang ipahayag ang Ebanghelyo, kundi pati na rin upang ito'y isabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po. Dahil yung resurrection, may power po yan. Kaya huwag mo sabihin na hindi magbabago ang buhay mo. Pwede magbago. Ang kailangan mo lamang ay ipamuhay ang mga salita ni Kristo. Practical na application, magsikap tayong magmahal ng walang kondisyon. Hindi tayo nagmamahal kasi mabuti sa atin yung ating kapwa. O kaya binigyan tayo. Ang pag-ibig ng Diyos walang kondisyon yan. Nang ibigay niya ang kanyang buktong na anak. Ma-Amerikano yan, ma-Russian yan, mga Pilipino yan, mamayaman, mamahirap, may pinag-aralan o wala, savage man yan. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos makarating talaga ang mensahe niya sa bawat sulok ng kapuluan ng mundo. Okay? Walang kondisyon. Ito'y mapagpatawad o magpatawad at magbigay ng biyaya sa mga nagkasala sa atin. At ipakita ang kagandahang asal na katulad ni Kristo sa mga taong nangangailangan. Kung titingnan natin si Kristo, no, yung ginawa sa kanya, ay talagang pinalitan niya ng pag-ibig at biyaya. Amen. Yung mga nagpako sa kanya, nung sinabi niya, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? Si Pedro, pinagkanulo siya 3 beses. Minahal pa rin ni Kristo. So yun ang ugali ng ating Panginoon. Kaya tayo magsikap din magmahal ng walang kondisyon. Maging mapagpatawad at magbigay ng biyaya sa mga nagkasala sa atin. Hindi naman tayo perpekto eh. Pero ito ang dinidemand ng transformative power ng resurrection na tayo ay talagang ang sabi doon ay magpapakita ng pag-ibig at biyaya ni Kristo. Okay? So yan po yung ating practical na application natin. Tayo po ay nagiging mga patutuo ng kanyang kapangyarihan na bumabago, na naglalapit sa iba sa kanya sa pamamagitan ng mga kilos natin. So kung tayo magiging instrumento ng pagbabago, tayo ay yung gagamitin ng Diyos, ay mapalad tayo kasi tayo ay naging kasangkapan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na magmisyon, ay pwede niyong subukan.
makita po ninyo kung anong kapangyarihan ng Diyos, kung paano siya gumawa. Meron tayo sa Pilipinas, mga local lang. Dito sa atin, pagsimula tayo dyan sa kapitbahay natin, sa ating komunidad, mag-share tayo ng salita ng Diyos, Bible study tayo dyan, yan ang pagmimisyon. Ngayon, kung gusto natin lawakan pa, punta kayo ng Ifugao, Mindoro, Mindanao, Marawi. Ayan, mga lugar na nangangailangan ng kaligtasan, ng ebanghelyo. Tandaan natin, meron pang 30,000 barangay sa Pilipinas na wala pang simbahan. At ngayon, may mga data po tayo sa mga probinsya kung ilang simbahan meron diyan, kung saan ka papasok diyan para magmisyon. Amen, mga kapatid. Alright? So, ikatlo, pagiging mga instrumento ng pagkakaisa o reconciliation at pag-asa. So, kung tayo magiging instrumento ng pagkakaisa, reconciliation at pag-asa, mapalad tayo kasi binanggit na ng Biblia, blessed are those who are na magiging mga peacemaker. Ibig sabihin, tayo nag-aakay sa kanila patungo sa Diyos. Okay, number one, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagsasagawa ng bagong panahon ng reconciliation sa pagitan ng Diyos at tao. Bilang mga sugo ni Kristo, tayo ay tinatawag na makilahok sa ministeryo ng reconciliation. Imbitahan ng iba na maranasan ang kapangyarihan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos na bumabago ng buhay. Ang ating pong misyon ay maging mga instrumento ng pagkakaisa at pag-asa sa isang mundo na nagdurusa. Alam niyo po, talagang maraming pagdurusa sa mundo. Pero yung pagdurusa na yan, epekto ng kasalanan. Kaya nga kung tayo ay makakasundo natin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay tayo po ay nagkakaroon ng alleviation, kumbaga, hindi na po tayo magdudusa dyan, baga may mga problema tayo. Amen po. Okay? Na nagpapahay ng kapangyarihan na bumabago sa muling pagkabuhay ni Jesus. So tayo maging instrumento. At ang application po natin ito, ating aktibong hanapin ang mga pagkakataon upang maibangon ng mga naputol na ugnayan. Pagtawidin ng mga agwat at itaguyod ang reconciliation sa ating mga community. Ang ating iparating ang pag-asa sa mga taong naghihirap. Kaya nga po yung mga kawang gawa ay isa po sa magagandang paraan niya. Ituro sila tungo sa walang hanggang pag-asa na matatagpuan lamang kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagiging mga instrumento ng pagkakaisa at pag-asa, tayo po ay nagpapakita ng kapangyarihang magbago sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus sa ating buhay at komunidad. So ito po yung challenge natin ngayon. Kaya mo bang imbitahan ng iba na maranasan ang pag-asa at kaligtasan na matatagpuan lamang kay Jesus? Kung kayo po yung mga negosyante, siyempre, taong kausap nyo. Pag naglalako ka, siyempre, iniaalok mo yung paninda mo. Alangan namang may paninda ka, sasabihin mo, huwag kayong bibili sa akin. Hindi masarap to. Di ba? Ngayon, si Kristo nasa iyo. Itatatawa mo ba siyang ibahagi sa iba? Kung binago ka nito, nakita mo yung mga tao na mumroblema, aba, ibahagi mo si Kristo sa kanila. Dahil si Kristo lang ang pwede magbago ng buhay nila. Amen po. Ngayon, kung hindi naman sila tutugon, wala na tayong magagawa dyan. Dahil ang Diyos ang tumatawag. Ikalawa, nagpapakita ka ba ng magandang asal katulad ni Kristo sa mga nangangailangan? Grabe po ang ating Panginoon. Pag tinignan po niyo yung ministeryo niya, sabi nga ni Juan, kung lahat ng ginawa ni Kristo ay isusulat, hindi magkakasya sa buong sanlibutan. Kaya itong Biblia, sapat lang to sa atin. May mga ginawa si Kristo na hindi na isinulat. Dahil ito lang ang kailangan natin. Kaya hindi na po madadagdagan ng 66 books of the Bible na sinasabi ng iba kulang pa ang Biblia. Meron pang dapat na idagdag. Hello, mga kapatid. Nagpapakita po tayo ng magandang asal katulad ni Kristo. Huwag tayong maging madamot. Huwag tayong maging mabalasik sa ating kapwa. Amen po.
Dahil diyan tayo nakikilala kung ano ang uri ng pagkatao natin. Banal kapag linggo, pagdating ng Monday hanggang Saturday, para kang si Satanas. So, kakaiba po yan. Ikatlo, nagiging instrumento ka ba ng reconciliation o pagkakaisa at pag-asa? So, kung tayo magiging instrumento, tayo ay nagiging, kumbaga nagagamit tayo ng Diyos. Kaya, ang paglilingkod sa Panginoon, yung availability lang natin na tumutugon tayo sa kanyang panawagan. Dahil ang misyon ay gawain ng Diyos. Okay? God's word is God's way. Ibig sabihin, yung gawain niya, paraan niya, at siya ang nagsusustento diyan. Tayo, sumusunod lang. Amen? So, tandaan natin, ito yung ating pinaka-final principle dito. Ihayag ang transformatibong kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang mission mo. Yan ang mission mo. Na ibahagi ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Amen. So makikita nyo ngayon sa kalsada mamaya, mga nakaparadang mga Diyos-Diyosan na inaakala nila na sila naglilingkod sa Panginoon. Siyempre, nilagyan ng mukha ni Kristo, ni Maria, ni Pedro. Ayan, makikita nyo sa kalsada mamaya yan. Ibinabandera ang kanilang mga tinatawag na devotion sa kanilang mga idolo. Pagkatapos kinabukasan, balik ulit sa kanilang pamumuhay. Panloloko ng kapwa, pagmumura, panlalamang, pagnanakaw, lahat ng uri ng kasalanan, bumabalik doon. Ibig sabihin, hindi po genuine na talagang si Kristo ay nasa puso nila. Amen po. Kaya yung mga tunay na binago ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nagmi-mission na. Mission mo ngayon na ibahagi si Kristo. Kung paano mo tinanggap to, ganun mo rin siya ibinabahagi. Hindi po siya mahirap gawin. Or, maaaring ikinakahiya mo. Or, maaaring natatakot ka. You do not need to be an expert sa pagbabahagi. Sa buhay mo pa lamang pag nakikita to, napaka bait mo at ikaw ay mapagbigay, doon pa lamang nakikita nila ang Kristo sa buhay mo. Pero kung makikita nila sa iyo kasungitan mo, kadamutan mo, kawalang galang mo, ay hindi si Kristo ang nakikita nila yan. Diablo ang nakikita sa iyo. Mga kapatid, tayo po, ang misyon natin ay ihayag ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Amen? So sana po ay meron po tayong natutunan at nawa ito'y naging hamon sa atin. Itong celebration ng ating Holy Week. 1 week po yan. Ano po? Ngayon, Resurrection Sunday. Right? So, kamusta na ang buhay mo? Nagbabago ba? Binabago ba ng pagdiriwang mo ng Holy Week? Dahil kung hindi nagbabago ang buhay mo, may problema ka. Kailangan mong isuko sa Diyos ang buhay mo. Kailangan mong kilalanin ng Diyos. Magsimula ka magbasa ng Bible, pag-aralan mo salita ng Diyos. Kasi doon mo lamang makikilala ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na Diyos. Amen po. Hindi po yung mga batot kahoy na ibabandera mamaya. Kundi ang Diyos na buhay na dapat nating sambahin. Pastor, si Kristo naman yan. Sino may sabi sa'yo si Kristo yan? Kahoy yan. Bato yan. Napakalinaw ng utos ng Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang larawan na inanyuan upang yung sambahin, paglingkuran. Pastor, hindi naman po nila sinasamba. Anong hindi? Nilagyan mo nga ng bulaklak Dinamitan mo pa. Hindi lang yun. Niluhuran mo pa. Hindi lang yun. Dinasalan mo pa. Anong tawag doon? Pagsamba po yan sa Diyos-Diyosan. Aminin na po natin.
May mga pangalan yan, pero demonyo ang nasa loob niyan. Maniwala po kayo. Mga kapatid, may mga na-encounter na po akong ganyan. Mga espiritu na pinasok ng demonyo sa pamamagitan ng idolatry. Kasi nga po bawal. Amen. Pinagbabawal ng Diyos yan. Kaya kung meron pa kayong mga Diyos-Diyosan, abay magsimula na kayo magkalas niyan. Kasi talagang puro karamdaman ang dadalhin niyan sa inyo. Puro kamalasan sa buhay. Amen po. Diretso ko pong sinasabi sa inyo, hindi na ako magpapaikot-ikot pa. Kasi totoo po yan. Kala nyo, kay Kristo kayo naglilingkod, kahoy yan. Amen po. Yung Kristong buhay na nasa puso natin, na tinanggap natin, siya ang dapat nating paglingkuran. Ang paglilingkod din, binabahagi natin yung pag-asa sa iba. Amen? Alright. So tayo po idadako sa ating mga tithes and offering kung kayo po ay napagpala. So you can send your tithes and offering doon po sa aking GCash. Alright? So tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos sapagkat kahit papaano tayo po ay nakapapatuloy na sumamba sa Kanya kahit online. So tayo po ay patuloy na manalangin para sa ating simbahan. Pag-pray natin sa Lord na magbigay ang Diyos sa atin ng place para sa pagsamba. Amen po. So laging may tamang panahon talaga po ang Panginoon sa atin. Ewan ko kung anong nais ng Diyos ay pagawa sa atin. Siguro sa ating panahon ngayon ay talagang kailangan natin talagang lumago sa ating pananampalataya at magbahagi ng mabuting balita. Okay? So, on next Sunday, tayo po ay magpe-face to face. Meron po tayong communion service. Alright? So, yan po ang ating mensahe ngayong umaga ngayong gabi kung kayo napagpala. So, pwede po nyo padala ang inyong tithes and offering. Alright? So, sa ating pong pangwakas ng panalangin at bendisyon, awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Pagpalain po kayo ng Panginoon at naway sa inyo pong pagtulog ay kayo'y magising sa kinabukasan at ihanda ng Diyos sa inyong pamamahinga. God bless you po and see you on next Sunday.